na patungkol sa Diyos-Diyosan. Dahil sa 2 Corinthians po, makikita natin doon kung paano nila sinasamba yung tinatawag niya Diyos-Diyosan. Ang sabi sa 12 verse 2, last na po ito. Ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, sabi ng Apostol Pablo doon sa mga taga-Corinto, na hindi ko ibig, na hindi kayo makaalam. Ang sabi sa 2, nalalaman ninyo na kayo'y nung kayo mga hintil pa, ay iniligaw kayo ng mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraan pagkahatid sa inyo. So, maraming naliligaw dito. Kahit hanggang sa panahon po natin ngayon, na patuloy na naniniwala sa ganito pong Diyos-Diyosan. Hindi natin sila sinisiraan, pero sana balang araw makita po nila yung katotohanan. Malinaw naman na sinabi doon sa 10 puntos ng Diyos na huwag kang gumawa ng ano naman. Kung naniniwala ka sa Diyos, sundin natin yung tinatawag na utos ng Diyos. Yung panghuli, 1 Corinthians chapter 13, 1-3, patungkol po ito sa pag-ibig. Ito yung ipinapakalat ni Apostol Pablo. Kahit ang ating Panginoon si Kristo, ganito rin yung kanyang sinasabi. Ito ang aking utos, sabi ng ating Panginoon si Kristo, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Ang sabi sa 13, 1-3, ganito po yung sinabi. Kung ako'y magsalita ng mga wika, ng mga tao, at ng mga anghel, datapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, ubatingaw naman, umaalingaw. So parang wala lang. Ang sabi sa 2, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng mga kaalaman, kung matalino, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano ba't mapalipat ko ang mga bundok, datapat wala akong pag-ibig, ay walang kabuluhan sa akin. Sabi ng Apostol Pablo. Kahit na mapalipat ko yung bundok, dahil sinabi yan sa Matthew chapter 10, verse 17, na kung ikaw ay magkaroon ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, ay kung ano yung sasabihin, yun ang mangyayari. 10:17 ng Matthew. Ang sabi po, mali po yung note ko. Na sinabi po dito sa Matthew na kung magkaroon ka ng isang butil ng siniit ng butil ng mustasa ay mapapalipat po yung tinatawag na bundok. Pero sabi ng Apostol Pablo, ngunit kung wala kang pag-ibig ay walang kang kabuluhan kahit magkaroon ka ng buong pananampalataya. Ang sabi sa verse 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapat wala akong pag-ibig ay walang kabuluhan. Nasabi doon? Walang kapakinabangan sa akin. So sinasabi ng Apostol Pablo dito na kahit magkaroon ka ng buong talino, magdunit ka, ipagbili mo ang iyong mga kayamanan, ngunit kung wala kang pag-ibig, walang kabuluhan. Dahil nga sinabi sa 13:13 ng 1 Corinthians, dapat ngayon na nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So sinabi ng Apostol Pablo, kailangang magmutawi sa bawat tao, sa lahat ng mga naniniwala sa Diyos, yung pag-ibig na tinuturo ng banal na kasulatan. Dahil magkaroon ka man ng buong pananampalataya, magkaroon ka man ng talino, ngunit kung wala kang pag-ibig, sayang yung iyong pananampalataya. So, kailangan magmutawi, mapadama natin sa lahat ng kapatid yung tinatawag na pag-ibig. Kasama ito sa sinabi ng Apostol Pablo, doon sa pamamagitan naman ito iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan yung mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Kasama po yung pag-ibig sa kapwa. Hindi po, sumapit yung aking oras.
Kaya puputulin po ang aking sermon sa punto po ito at dumago po tayo sa nagpuputol-putol ng tinapay. Salamat po sa inyo. So, pagpanubaga po sa ating lahat, maraming salamat po sa ating mga tagapangaral, sa pinagi po nila mga tagasalita. Ngayon po nila po tayo para sa pinakasentro ng ating gawain sa pagputol-putol ng tinapay at pagputol ng saro. Bago muna yung mawit sa page 300. As Jesus bear the cross alone. Ready? Sing. As Jesus bear the cross alone, and all the world go free. No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. The consecrated cross I bear till death shall set me free, and then behold my crown to wear, for there's a path for me. Oh, precious cross, oh, glorious crown, oh, resurrection day. Yes, from the stars come down and bear my soul away. Kung muli babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 30 to 29. At ito po sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus yung binisip ng katulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y makapagpasalamat at pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katwa na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang saro ito'y siyang panintipan sa aking dugo, gawin ito sa tuwing kayo magisinaw sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain niyo ang tinapay nito, at inuman din ng saro, ay nihari ninyo at kamatay ng Panginoon na sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa araw ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat sila sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at ininom na katulad sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Ito yung buwan lahat para sa mga anyway, Diyos sa barat ang ilas nila, Panginoon, kayo po muli ay kapasalamat sa pagkakataon nito ibigay mo sa amin upang alalahanin namin ang katakilaan ng mga Diyos Jesus na Panginoon. Narito po, Panginoon, hawak na yung mga lingkod, ang katas ng ubat sa sumisiguro sa dugo, at ang kinakapay mo ng lipadura ng sumisiguro sa mga katawan. Dalangin po namin, nakapas po sa inyo po ang Panginoon po.
At ang mga sa po sa amin na natanggap sa pagkong ito, mga po ay tuloy po sa amin kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala at hindi na mga pagkukulang pa rin. Nalangin po namin na pagkibayin po ang pagkakatawa sa iyo. Ito po ang aming sa mga dalangin sa ngalan po ng anak na sa Kristo sa Santo Domingo. Amen.